Yes, magandang umaga rin sa inyo, Sandro. Magandang umaga, Pilipinas. Para nga naman po malaman po natin ang inaasahan nating lagay ng panahon. Para po sa araw na ito ay makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Panahon TV. Mr. Javier, eto po patuloy po ang pagtutok natin dito po sa paggalaw ng Bagyong Henry na nasa loob pa rin ng ating area of responsibility. So sa mga oras sa ito po ba, nasaan na ba ang nasabing bagyo at papaano po ba ito kikilos sa mga susunod na oras? At syempre, idagdag na rin po natin dito ano-ano mga lugar po ba ang nasa ilalim ng inyong public storm warning signals? Sa kasalukuyan po, ang bagyong si Henry po ay bagyang lumakas habang ito ay patuloy na kumikilos papuntang dulong Hilagang Luzon. At kanina po alas 6 ng umaga, ito po ay nasa layong 315 km northeast of Virac, Catanduanes. At taglay po lakas na hangin na 130 km per hour at ang pagbugso naman na umabot ng 160 km per hour. Ito po ay inaasahan natin na kikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ang Public Storm Warning Signal number 1 ay nakataas po sa Batanes Group of Island, Cagayan, kasama po ang Babuyan at Calayan Group of Island. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin yung update tungkol po dito sa location, ganyan din po sa strength. Nito po nga Bagyong Henry na patuloy po nating binabantayan at eto nga po, meron na po mga lugar na nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal number 1. Kabilang po dito ang mga lugar. Diyan po yan sa may extreme northern Luzon. So gawin po nating gabay ito nga babalang ito para po makapaghanda po tayo sa posible po maging epekto ng Bagyong Henry sa mga susunod po yung mga oras. At Mr. Javier, eto naman po, I'm sure eto po yung mga inaabangan po talaga na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lalabas ng kanilang mga tahanan. Ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Lunes? Dahil po sa bagyong si Henry, ang mga isla ng Batanes at Babuyan, ang Cagayan, Isabela, Aurora, Mimaropa, Kabikulan at Kanlurang, Kabisayaan ay magiging maulap na may katamtaman hanggang sa malakas na pagulan at pagkidlat pagkulog na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang Metro Manila, Calabarzon at ang natitirang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan ay magkakaroon ng pag-ulan dulot po ng habagat. Samantalang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Okay, so ayan po, ibig sabihin lamang po nito, malaking bahagi po ng ating bansa para po sa araw na ito ay makakaranas ng maulang panahon dahil nga po yan dito sa epekto nito nga Bagyong Henry at ganun din sa epekto rin po ng southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy rin pong pinalalakas ng nasabing bagyo. Kaya doble ingat po kayo at syempre po natin kakalimutan na mag-monitor sa mga updates sa mga susunod po yung mga oras. At Mr. Javier, ito naman po, si Bagyong Glenda na naranasan po natin last week ay nakailang landfall po dito po sa ating bansa. Pero kung ikukumpara po natin si Bagyong Henry dito, ano po ba ang dahilan? Bakit po hindi po tinutumbok ng Bagyong Henry itong direksyon patungo po dito sa ating landmass? Kung maalala niyo po si Bagyong Glenda, meron kasing low pressure area, high pressure area pala na nakabara dito po, umabot po dito sa extreme northern Luzon hanggang dito sa West Philippine Sea. So ang tendency po niyan, ito pong bagyong si Glenda ay hindi siya tuluyang makakyat, kaya po ito po ay dumiretso sa landmass po natin. Samantalang itong si Bagyong Henry, meron din po tayong high pressure area na nakabara dito pero nandito po sa taas, bandang southern part ng Japan. Alright, so naintindihan po natin na apektado po talaga ang movement ng mga bagyo na pumapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Nito tinatawag naman po natin ng mga high pressure area. At ito nga po sa kaso po ni Bagyong Glenda noong nakaraang linggo, no, masyado pong malaki naging epekto nito sa pagiging movement nga po sa pagkilos pakanluran po na naging dominant yung pagkilos pakanluran ni Bagyong Glenda. Pero dito po kay Bagyong Henry ay wala po masyadong epekto, kaya po pan-northwest po yung tinatahak na direksyon ng Bagyong Henry sa ngayon. Pero syempre patuloy po nating babantayan kung magkakaroon nga ba ng mga pagbabago sa mga susunod pang mga araw. At marami po nagtatanong, Mr. Javier, dito po sa aming programa, meron po ba tayo nakikita pa na iba pang mga sama ng panahon na posible pong sumunod dito kay Bagyong Henry na maaari pong makaapekto dito sa ating bansa? Sa kasalukuyan po, pag napapansin nyo po, meron po tayong clouds cluster dito po sa, pero malayo pa naman po sa
Philippine Area of Responsibility at patuloy po namin itong binabantayan na posible itong maging low pressure area. Ayan, napansin po natin na meron po talaga mga grupo ng kaulapan dyan po sa may bahagi na silangang bahagi po ng ating PAR. Pero sa ngayon nga po ay nakafocus po yung ating attention dito nga po kay Bagyong Henry since ito nga po yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po yung magkakaroon po ng immediate effect dito sa ating mga kababayan. Kaya patuloy po natin antabayanan kung ano nga ba ang magiging development dito po sa grupo ng mga kaulapan na nasa labas pa naman at masyado pa pong malayo para magkaroon po ng epekto dito sa Pilipinas. At Mr. Javier, panghuling katanungan na lamang po, since tayo nga po ay inaasahan na maapektuhan nitong hanging habagat na palalakasin nitong Bagyong Henry dito sa loob ng ating PAR. Refresher lang po para sa ating mga manonood, ano-ano nga ba ulit ang katangian nitong hanging habagat o southwest monsoon para po malaman din po nila kung ano nga ba mga dapat asahan at ano nga ba yung mga pwede pang maidulot ng nasabing weather system. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang southwest monsoon o kaya yung tinatawag natin na habagat ay nagdudulot po ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na pagulan. At minsan po malimit na ito po ay umaabot hanggang 1 linggo po. So ayan po, naintindihan po natin ang tungkol dito sa hanging habagat. Hindi po ito basta-basta na hangin lamang dahil inaasahan po natin na magdudulot po talaga ito ng pangmatagalang mga pag-ulan. At nabanggit nga po ni Mr. Javier maaari pong magtagal ng mga ilang araw at yan nga po maaari pong umabot ng 1 linggo yung mga paulan na dadalhin ng hanging habagat. Kaya po kahit po tayo ay wala po gaano wala po tayong nararamdamang direktang epekto nitong Bagyong Henry. Sa ngayon po ay palalakasin po nito ang southwest monsoon. Kaya asahan po natin na makakaranas po talaga tayo ng maulang panahon. Ayan, maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga kababayan. At nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na updates ng ating weather buddy na si Jessie Basco. Mamaya po yan sa Panahon TV Express. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio.